Okay, number 1. What is the term for the geographic coordinate that specifies the north-south position of a point on the Earth's surface? Letter A, longitude. Letter B, latitude. Letter C, meridian. Or letter D, equator. Ayan, sige. Number 1 po, papasok po tayo. Okay, sa imaginary lines ng Pilipinas, papasok pa rin tayo. Okay, imaginary line, geography pa rin yan eh. Kaya dyan tayo magfo-focus sa number 1. I will give you 15 seconds to answer this. Okay? Ang ating 80 million na nanonood, ayan, oblige kayong lahat na mag-comment ng mga sagot ninyo at dyan po namin malalaman kung okay, kailangan nating explain ng mahaba kasi madami nagkakamali or konti lang kasi nga, ayan, alam nyo na ang concept. Ayan, magbabalik ako after 10 seconds. Ayan, time is up. Natapos na po, ayan, naubos na po ang ating 15 seconds for this. Sige. Ayan, i-check na natin ang sagot, ang sigaw ng taong bayan. Ayan, may nakikita ako na ang sagot nila is letter A. May sumagot din ng letter B. Ayan, sige. Okay, may nakita akong sumagot naman ng letter C. Ayan, letter D na lang ang aking hahanapin. Letter D na lang. Walang sumagot ng letter D. Ayan, letter A, letter B, at letter C ang sagot. Ang sigaw ng taong bayan. Ayan, i-check na natin. Okay, babasahin natin to. Babasahin na ito. What is the term for the geographic coordinate that specifies the north-south position of a point on the Earth's surface? Lumabas ito last September 2024. Good luck, mga future LPTs. Ayan, lumabas pala to siya. Okay, is it longitude, latitude, meridian, or equator? Okay, before natin to sagutan, mas maganda na ibibigay ko muna sa inyo ang meaning. What do you think? Sige. So, ang una kong ipapakita sa inyo is yung circle na yan na may line, okay, na pataas at pababa. Okay, am I audible? Ulitin natin, ayan, ang una kong ipapakita is yung, okay, dalawang, ano na yan, yung parang cruise sa gitna ng Earth. Imagine nyo na lang, ang circle na yan ay yung Earth. Okay? Yung nakahiga sa gitna ng Earth, ayan, yung nakahiga sa gitna, ang tawag dyan, equator. At alam kong alam na yan ng lahat. Kasi yan yung pinaka-basic, pinaka-alam ng lahat. Okay? Ang nasa gitna, okay, ng globo na nagdi-divide sa globe, sa Earth into North Hemisphere at South Hemisphere, tinatawag siyang, equator. Okay? Next. Kung may equator tayo, may nakahiga, syempre may nakatayo din. So, yung nakatayo, ayan, siya po ay tinatawag nating prime meridian. Ulitin natin, prime meridian. Okay? Kagaya ni equator, itong si prime meridian, ayan, siya rin po ang nagdi-divide. Okay? Siya rin po ang nagdi-divide. Kaya meron tayong, ayan, eastern at western hemisphere. Ayan. So, kapag ang tanong sino ang nagde-divide at meron tayong northern at southern, ang sagot natin equator. Okay? Kapag nakapatayo naman siya, 0 degree din siya, ayan, siya ay si prime meridian. Next na dapat yung malaman dito sa circle na to, itong si equator, isipin nyo na lang circle to, ayan, ito circle to siya. Ang lahat ng line, si equator yan lahat. Pero yung nakatayong yan, okay, sa una, ganyan lang siya. Yung kung anong nakikita nyo sa harap, hanggang dyan lang po yan siya. Kasi yung nasa likod niya, hindi na siya si prime meridian. Okay? Ang nasa likod ni prime meridian ay tinatawag na anti-meridian.
Okay, ulitin natin. Ang nasa likod ni prime meridian, tinatawag siyang anti-meridian or mas kilala bilang, ayan, international dateline. Ulitin ko, circle, okay, ang nagdi-divide, okay, sa circle into northern at southern hemisphere, si equator. Itong si equator, okay, pinapalibutan niya ang lahat ng circle. Okay? Pero kapag si circle, yung nakatayo, yung nasa unahan, 0 degree, ayan, siya po ay sino? Prime meridian. Ang nasa likod niya, ayan, since prime si isa naman si anti-meridian. Okay, kung si isa kung si isa 0 degree, ayan, sa kabila niya 180 degree. Okay, prime meridian, anti-meridian ang opposite niya, or kapag hindi makikita si anti-meridian, ayan si international dateline. Next, excuse me, next. Okay, after niyan, kailangan nyo rin magets, ayan, hindi lang po yung dalawang yan ang makikita natin as imaginary line sa globe. May mga kasama siyang linya. Okay? May mga kasama silang linya, ganito ang itsura. Okay? For short, ang nasa gitna na makikita nyo sa line, ayan, okay, yan po ay si equator. Ang nakatayo naman si prime meridian. Ang nasa likod ng nakatayong nasa gitna ay si anti-meridian or international dateline. Pero wait, ayan, madami palang line. Hindi lang sila. May nakahigang pataas at may nakatayong pa side-side-side. Okay? Okay? Para mas lalo nating maintindihan, para mas lalo nating matandaan, okay, i-explain natin siya sa paraang demonyo. Okay? Demonyo talkings. Okay? Always yun na lang tandaan, okay, ang lahat ng nakatayong linya, nakikita nyo bang lahat ng nakatayong linya sa tabi ni prime meridian, ang lahat ng nakatayong linya, mahahaba sila. At ang lahat ng mahahaba, tumatayo. Di ba? Ang lahat ng mahahaba, tumatayo. Kaya tandaan ninyo, ang lahat ng tumatayong nakikita nyong linya, okay, mahaba sila. Longitude. Okay? Lahat ng nakatayo, longitude. Okay? So next tayo, ang lahat ng nakikita ninyong nakahiga, ayan, nakahiga po silang lahat, kaya ang tawag natin sa kanila, latitude. Latitude, nakahiga lang po sila. Okay, sinong nakahiga? Si latitude. Sinong mahahaba at nakatayo always? Ayan, si longitude. Ayan. So, meron na, excuse me. Ayan, so meron na tayong mga concepts. Ayan. So, kapag nasa gitna na nag-divide sa dalawa, ayan, si equator. Kapag nakatayo, ayan, prime meridian. Ang nasa likod ng nakatayong 0 degree, ayan, since nakatayo siya, 0 degree, anong tawag sa kanya? 0 degree longitude po. 0 degree longitude, okay, na nakatayo, ayan, prime meridian. 180 degree, okay, longitude naman, sino siya? Okay, very good po. Okay, anti-meridian or international dateline. Ang lahat ng nakita niyong nakahiga, sino yan? Latitude. Ang lahat ng mahahabang nakatayo, nakikita ninyo, sino yan? Longitude. Ayan. So, papasok tayo ulit doon sa tanong. Okay, what is the term? Okay, for the geographic coordinate that specifies the north-south position of a point of the Earth's surface. Ano nang isasagot natin dito? Okay? Dahil dyan, nakikita daw natin si North at si South. Okay? Nakikita natin si North at si South dahil sa geographic position na tinatawag nating latitude. Latitude po ang ating sagot. Letter B, letter B, letter B. Letter B po ang ating magiging sagot. Ayan. Sige. Sino pong naging tama sa number 1? Ayan, nagets po ba? Okay, humihingi po ako ng kahit anong emoji po sa comment section. Ayan, kung talagang nagets na po ang latitude at tayo mag-proceed na po sa number 2. Ayan, sige. Nagets po ba? Okay. Okay, proceed tayo sa number 2.
Okay, before tayo mag-proceed sa number 2, ipapakita ko muna to. Ayan, major imaginary lines of our globe. Okay, so meron tayong North Pole at South Pole. Yan talagang pinaka nasa taas at pinaka nasa baba. Okay, North Pole at South Pole, pinaka nasa taas at pinaka nasa baba. Ang nasa gitna, sino siya? Equator. Okay, ang dinidivide ni equator, northern hemisphere at southern hemisphere. At malamang sa malamang, meron tayong latitude at longitude. Yung latitude, ang lahat ng mga grids na nakahiga. Ang longitude ay yung mga grids na nakatayo. Ayan. So, meron naman tayo mga tropics. Tandaan nyo po, kapag Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, Antarctic Circle, at Arctic Circle po, ang purpose niyan is makita po natin yung climate po sa Pilipinas. Ang nasa gitna kasi ng Tropic of Cancer at Tropic of Capricorn, ayan, majority ng andyan sa gitna na yan, sila po ay nakaka-feel po ng dalawang season lang. Tag-init, ayan, at tag-ulan. Okay? Tropic of Cancer, papunta namang Arctic Circle, ayan, sila po ay may 4 season. Okay? Tropic of Capricorn, papuntang Antarctic Circle, sila po ay may 4 season. Ayan, nagets po ba? Sige. Ayan. Pero lumalabas po ito sa board exam. Paano siya lumalabas? Tandaan nyo na lang po, ayan, para hindi kayo mahilo, hindi magkanda hilo-hilo si Tropic of Cancer at Tropic of Capricorn. Always nyong tandaan, basta, ayan, Tropic of Cancer makikita sa taas. Okay? Ang lahat, ayan, okay, karamihan sa mga nagkakaroon ng sakit sa cancer, ayan, sila po, ayan, mabubuting tao, kaya mapupunta sila sa langit. Ayan, kaya kapag Tropic of Cancer, nasa taas yan po, always ni equator. Ayan, Tropic of Capricorn sa baba. Mga mukhang kapre, ayan ang ugali, sa baba kayo. Okay, Tropic of Capricorn. Ayan, sige. Okay, enough with number 1. Okay, pag-aralan natin yan sa final coaching. Proceed muna tayo sa number 2. Which continent is known as the second largest and most populous continent on the earth? Ayan. A. Africa. America. Ayan. Okay, I will give you 15 seconds to answer this. Okay, while answering, paki-share po ng ating live. Ayan, para mas dumami po ang ating reach. Okay, ngayong gabi. Paki-share po ng ating live. Okay, may nagtanong bakit hindi daw tayo namugpok sa number 1. Bonus pa lang po yun. Ayan, dito sa number 2, mamumukpok na talaga tayo. Sige. Okay, proceed na tayo sa answering. Which continent is known as the second largest and the second most populous continent on Earth? Ayan, may sumagot ng letter A, may sumagot ng letter B. Ayan, walang sumagot ng letter C at letter D. Okay, ang una nating aalisin is Europe. Kasi iyang Europe po, ayan, malayo po yan. Hindi siya second largest at hindi rin siya pasok sa top 4 na pinakamalaking kontinente. Ang largest continent, ayan, is Asia. Ay hindi rin magiging sagot si Asia. Okay, hindi magiging sagot si Asia at si Europe. Ayan, we have only letter A at letter D. Ayan, kaya ang lahat ng nakita kong sumagot ng letter B, hindi nagbabasa. Anong gagawin sa mga nagkamali? Ayan, pupukpukin natin sila. Ayan, which continent is known as the second largest po? Okay, ang sagot, very good po sa mga nakatama, Africa. Okay, tandaan nyo na lang po, ayan, kapag first na pinakamalaki po na continent, Asia po. Okay? To be followed by Africa. Next,
North America. Next, South America. And next, Antarctica. Ayan. Pang-anim po si Europe. At ang pinakalas ay si Australia. Ayan. Sige, sige, sige. Okay, tandaan nyo na lang po ito. Aansaya. Ayan. Very good, Ma'am Maria. May clear Pia. Asia, Africa, North America, South America, Antarctica, Europe, at ayan, Australia. Ayan. Sige. Tumpak-tumpak tayo. Ayan, walang mabubukulan. Okay, isa lang, dalawa, tatlo, apat lang ang mabubukulan sa number 2. Okay. Good manifestation to. Kasi nga, isa to sa dapat alam nyo na. Kasi nga, malapit na talaga ang board exam. Ayan. Medyo umiyak gani ako kasi hindi nyo pa alam yung international. Okay, hindi nyo pa alam yung imaginary lines. Okay, pero at least dito sa number 2, alam nyo na po. Pasok tayo sa number 3. What is the name of the third largest island in the world shared by Malaysia, Indonesia, and Brunei? Ayan, is it Java? Is it Sumatra? Is it Borneo or Luzon? I will give you 10 seconds to answer this. Ayan, nagbabalik na ang beshi ninyong hindi mapakali. Ayan, kasi majority ay hindi pa alam ang imaginary lines. Babalikan natin ang imaginary lines kanina kasi madaming umiiyak sa comment section, hindi pa rin daw nila alam. Okay, babalikan natin yan. Sige. Proceed muna tayo sa number 3. Excuse me. Ayan, medyo makati ang ating leeg for tonight's video. What is the name of the third largest island in the world shared by Malaysia, Indonesia, and Brunei? Okay, malamang hindi natin gagawing sagot si Luzon. Kasi nga, ayan, si Luzon is parte ng Pilipinas. Hindi makikita sa Malaysia, hindi po nasa Indonesia, at hindi rin po, ayan, kinukuha ni Brunei. Ayan, kaya hindi natin gagawin itong si Luzon. Next. Aalisin natin sino? Si letter A. Bato sa langit. Ang tamaan, bukulan. Bakit letter A ang ginawa mong sagot? Okay? Letter A, Java po is makikita po yan sa Indonesia. Ang Java ay makikita sa Indonesia. Yes. So, dito na lang po tayo sa letter B at letter C. Sumatra po at Borneo. Ang sagot natin dito is letter C. Letter C po. Very good. Letter C ang ating sagot sa number 3. Ayan, Borneo po. Ayan. Itong Borneo na to, siya po ang top 3 na pinakamalaking island. Pero, ayan, nag-share si Malaysia, si Indonesia at Brunei. Sir, bakit naman ganyan yung tanungan mo? Masyadong out of the world siya. Yes po, ganyan po talaga ang tanungan when it comes to geography. Kaya malamang sa malamang, ayan, while you're reviewing, mas maganda ang marami kang bala. Kaya kahit free review ito, hindi ko kayo pababayaan, ibibigay ko na sa inyo ang top 10 na may pinakamalaking isla sa buong mundo. Ang top 1, Greenland. Ang top 2, New Guinea. Okay? Ikatlo po ang Borneo, to be followed by Madagascar. Next, it's Baffin Island. Next, Sumatra. Next, Honshu. Okay, Victoria Island, Great Britain, at Ellesmere Island. Kailangan ba natin yung ma-memorize? Yes po. Kasi lumalabas yan sa board exam. Always po yan. Nakikita po namin talaga sino ang second na pinakamalaking isla. Sino ang pang-apat na
pinakamalaking isla? Sino yung pang-anim na pinakamalaking isla sa buong Pilipinas or sa buong bansa? Ayan, at least ngayon, may kodigo na tayo sa top 10. Ayan, palakpakan natin ang ating sarili kasi nga, ayan, kapag lalabas yan sa board exam, alam na natin ang magiging sagot. Sige, sige, sige. Ayan, magbibigay ko ng 5-6 seconds para screenshot yan. Okay, comment SSC down para mas ship na natin ang inyong parcel. Okay, okay, 5, 4, 3, 2, 1. Ayan, sige, sige. Papasok tayo sa number 4. How many islands make up the country of Indonesia? Is it 7,641? Is it 10,000? Is it 17,000? It's it. Ayan, 5,000. I will give you 10 seconds to answer this. Okay, while answering, paki-share ng ating live, paki-share ng ating live. Ayan, sige, na-appreciate ko po yung mga tao. Ayan, ng mga free, okay, ng mga nanonood kapag i-share po ang live natin. Ayan, yan na lang po ang maibibigay nyo sa akin. Ayan, ang i-share ang live na to. Sige, sige, sige. Ayan, nagbabalik na si Coach Uzair with a comeback kasi may nakita ako na sumagot ng mali. Ayan, na-miss nyo ba siya? Na-miss nyo ba siya? Ayan, may nakita akong sumagot ng letter A. Basahin natin ang tanong, how many islands make up the country of Indonesia? Hindi po Pilipinas. Hindi po Pilipinas. Ang sagot niya, letter A, hindi ka nagbabasa. Hindi ka nagbabasa. Okay? 7,641, yan po ang total island ng Pilipinas. Total island niya ng Pilipinas, ayan, kaya wag mo yang gagawing sagot. Sige, bato-bato sa langit, ang matamaan, bubukulan, bubukulan. Ayan, sige, sige, sige. Proceed tayo dito sa number 4. Sino daw po? Okay, saan sa mga following na yan na ang merong, okay, island? Okay? Ilan daw ang island sa Indonesia? Okay, is it 10,000, 7,508, or 5,000? Diyos ko po, Diyos ko po, sobra naman talaga kapag yung Indonesia, okay, yung number of island nila, sinakto talaga na 000. Grabe naman, te. Malamang sa malamang hindi natin gagawing sagot si 10,000 at si 5,000. Ang sagot natin sa number 4, ayan, is 17,508. Hindi naman siguro sila like pinagpala. Alay, binigyan talaga sila ng 5,000 island ni Diyos, ni Lord. Ayan. Okay, or 10,000. Okay, tandaan nyo po, ang largest archipelago in the world, ayan, is Indonesia. Okay, meron silang 17,508 islands. Okay, ang Pilipinas po ay meron lamang 7,641. Ayan, nagets na po ba? Nagets na po ba? Ayan, proceed tayo sa number 5. Ay, naku po. Naku po. Ayan, naibigay ko na ang sagot. Sige, sige, sige. How many islands are there in Philippine archipelago? Okay, 5,000 ba yan? 7,641 ba yan? 8,108 ba yan? Or 6,214 ba yan? Sige, sige, sige. I will give you 10, okay? I will give you 10 seconds to answer this. Ayan, ayan. Gusto ko lang po na mag-shout out kay Sir Cesar Balagat. Ayan, iyang pong si Sir Cesar Balagat, isa po yan siya sa mga unang estudyante, unang naging estudyante ko sa live, okay, last year. Ayan, at I believe isa na po siya, ayan, sa LPT. Okay, naging produkto po ng ating, okay, pukpukan section. Ayan, so,
Na-shock siya, may pamukpok na tayo kasi last time sinisigawan ko lang sila. Sinisigawan ko lang sila. At ngayon, LPT na po siya. Ayan, congratulations po sa iyo. Okay, Sir Cesar Balagat. Ayan. Number 5 tayo. How many islands are there in the Philippine archipelago? Kapag magkakamali ka pa dito, ay nako, umalis ka ng Pilipinas, pumunta ka ng Israel. Okay, pumunta ka ng Palestine. Ayan, sige. How many islands are there in the Philippine archipelago? Ayan, sige, sige. Okay, okay. Walang aalis ng Pilipinas, dahil tama ang kanilang sagot, 7,641. Pero tandaan nyo po ha, tandaan nyo po, always pong ginagawa ni board exam na, okay, di sinasama niya po ang 7,461. Ulitin ko po, always pong nasa choices si 7,461. Always nyong tandaan, ayan, para hindi na, paminsan kasi kahit alam natin yung sagot, pero sa sobrang pressure na natin, dahil sa time, okay, dahil sa time na hinahabol natin, dahil sa pressure na sa katawan natin, nakakalimutan na natin, okay, or nahihilo na tayo. Always yung tandaan, ang island ng Pilipinas, pababa siya ng pababa. 7, 6, 4, 1. Hindi po 7, 4, 6, 1. 7, 6, 4, 1. Ayan, pababa ng pababa. Ayan. Ngayon, ang mga nanonood sa live natin, hindi na po talaga siya, hindi na sila malilinlang ng okay, choices na gawa-gawa ng kadiliman. Ayan, kung magpapalinlang ka yan, basbasan muna kita para matandaan mo ang ating lecture ngayong gabi. Ayan, sige. Proceed tayo sa number 6. Which is the largest island in the Visayas region of the Philippines? Ayan. Letter A, Cebu. Letter B, Panay. Letter C, Negros. Or letter D, Samar. Ayan. I will give you 15 seconds to answer this one. Ayan. Ayan. May sumagot ng letter A. May sumagot ng letter B. May sumagot ng letter C. Ayan. At maraming sumagot ng letter D. Ayan. Umpisahan na upang tawagin natin ang ating kakampi ngayong gabi dahil fruit salad tayo sa number 6. Fruit salad tayo sa number 6. Humanda kayong lahat. Which of the largest? Okay, which is the largest island in the Visayan region of the Philippines. Bago yan, ibibigay ko na naman sa inyo, ayan, ang top 10 na pinakamalaking isla dito sa Pilipinas. Kanina, ang top 10 na pinakamalaking isla worldwide. Ngayon, papasok tayo dito sa Pilipinas. Ayan, fruit salad. Kaya marami tayong mapupukpok for today's video. Tandaan po natin ang top 10 na largest island in the Philippines. Ayan, tandaan nyo na lang po ang term na to. Lumisanepa Pamilesebo. Ulitin po natin, Lumisanepa Pamilesebo. Ayan. So, ang unang pinakamalaking isla, ayan, syempre Luzon. To be followed by what? Mindanao. Mindanao. Ang third po, and the largest po, okay, island in Visayas is Samar. Kaya kung hindi Samar ang sagot mo kanina, ay nako, lumapit ka sa screen. Lumapit po ang face saglit sa screen para matandaan na ang largest island in Visayas. In the Visayas. Ayan, sige. Samar po ang sagot natin. Okay, to be followed by Negros. Ayan, next po is Palawan. Kaya tandaan natin, Luzon, ayan, Mindanao, Samar, Negros, Palawan. Family Cebu, ayan, yan po ay susundan ni Panay, ayan, Mindoro, okay, Leyte, Cebu,
at Bohol. Ayan, yan po yung top 10 natin. Okay, yan po yung top 10 natin. Okay, Lumi Sanepa, Family Sebo. Hello, hello rin po sa iyo, Ma'am Tyne Bernardo. Okay, tanong lang po, kaano-ano mo si Catherine Bernardo? Humihingi po ako sa kanya ng autograph. Ayan, sige, sige. Watching from Basilan, Lamitan City. Shoutout po sa taga Lamitan City dyan. Muna kayo. Ayan, sige, sige, sige. Okay, always niyo pong tandaan, okay, always yung tandaan, Luzon, Mindanao, Samar, Negros, Palawan, okay, Panay, Mindoro, Leyte, Cebu at Bohol. Yan po yung mga largest island sa Pilipinas. Okay, para kahit na niloloko tayo sa board exam, okay, kahit tinatawag nila ang mga demonyo, ang kadiliman sa choices, hindi na tayo magpapalinlang. Okay, who is the fourth largest daw? Who is the largest island in Mindanao? Ang sagot Mindanao lang din pala kasi island din pala ang Mindanao. May mga ganong tanungan po. Ayan, nanlilin lang sila. Nanlilin lang sila. Pero hindi na tayo magpapalinlang dahil alam na natin ang largest island. Hindi lamang sa Pilipinas, pero pati na rin sa buong mundo. Ayan, very good, very good, very good. Pakishare po ng ating live, pakishare ng ating live. At next po. Sige, sige, sige. Ayan, magbigay kayo ng kahit anong emoji sa comment section para mag-proceed na po tayo sa next number. Ayan, shout out po kay Ma'am Janisa Miss Wari Pangalo. Ayan, isa sa mga kaklase ko dati. Ayan, na sobrang talino at ngayon isang teacher na po. Ayan, hello, hello po sa iyo. Anong ginagawa mo dito sa live? Ayan, sige, sige, sige. Proceed tayo sa number 7. What is the name of the submerged continental mass that includes New Zealand and New Caledonia, usually termed as the Lost Continent? Is it Zealandia? Is it Pangaea? Is it Gondwanaland? Or is it Laurasia? Okay, okay. I will give you 15 seconds to answer this one. Okay, gusto ko rin palang mag-shout out, ayan, sa mga viewers natin na nanonood from Kingdom Saudi Arabia sa KSA. Ayan, ingat-ingat po tayo dyan. Ayan, lalo na sa mga nakshi ko na kasama sa final coaching. Ayan, sige, sige. Ayan, padalhan nyo ako ng Toblerone. Lang. Sige, ayan, number 7 tayo. What is the name of the submerged continental mass that includes New Zealand and New Caledonia, usually termed as the Lost Continent? Is it Zealandia, Pangaea, Gondwana, or Laurasia? Kung makikita natin sa comment section, ayan, ang sagot nila is letter A. Okay, letter A ang kanilang sagot. Lahat sila letter A. Sinasigawan pa ako ng iba. Letter A. Ayan, A. Ay, very good. Very good. Zealandia. Okay, sabi ng iba, letter A kasi may New Zealand. Ay, perfect naman talaga. Perfect naman talaga. Letter A kasi may New Zealand. Tama rin naman. Tama rin naman. Ayan, pero hindi tayo, okay, mag-proceed sa next item nang chinachambahan lang natin to. Dapat alam pa rin natin kung bakit letter A ang sagot. Okay, okay. So, tandaan nyo na lang po, dati, ayan, naniniwala po yung mga scholar na ang world daw po, ayan, hindi po siya, okay, 7 continent na kung paano natin siya nakikita ngayon. Kung maobserbahan natin, ang kontinente natin ay parang jigsaw puzzle na kung kapag ipapagpapuzzle-puzzle mo siya, makakabuo tayo ng isang supercontinent. Ayan, at naniniwala sila, ayan, nung nag-exist itong si Earth, nung nagkaroon na ng kontinente at karagatan, ayan, isang supermassive continent lang po na tinatawag na Pangaea na meron dito sa Earth. At ang ocean po, hindi po siya katulad ng ocean natin na may Atlantic Ocean, Pacific Ocean, Indian Ocean, Arctic Ocean, Antarctic. Wala pong ganon. Okay, isa lang po ang ocean dati, Panthalassa Ocean. Ulitin ko, ang nag-iisang ocean, Panthalassa Ocean. Ang nag-iisang kontinente, Pangaea. Pero after ng millions of years, ayan, nag-iba ang shape ni Pangaea. Ayan, nag-iba ang shape ni Pangaea. Ayan, napunta sa taas pa konti yung isa, yung iba napunta sa baba. Kaya
Okay? Okay, hindi na siya si Pangaea. Okay, naging dalawa na siya. Tinawag siyang Laurasia at Gondwanaland or Gondwana. Kung ano yung nakikita nyo ngayon sa screen. Ulitin ko, Laurasia sa taas, Gondwana or Gondwanaland naman sa baba. So after naman ng million of years, ayan, naging, okay, nagkaroon na, okay, hati-hati na sila at napunta na sila sa iba't ibang pwestos nila kung paano natin sila nakikita ngayon. At naniniwala sila na may, okay, may kontinenteng lumubog at unti-unti nang nawawala. Yan po ay ang Zealandia. At ang natitira na lang po sa kontinente ay ang New Zealand. Okay, kasi lumubog na yung iba. Ayan, ayan, ayan. I hope na-gets nyo po ang ating explanation sa number na to. Ayan, magbigay ng kahit anong emoji at tayo mag-proceed na sa next na. Ayan, number. Ayan, paki-share po ng mga live sa mga hindi pa naka-share ng ating ng ating live session ngayong gabi. After po ng live session na to, ayan, i-upload po natin agad-agad sa YouTube channel natin for free para may babalikan kayo kapag hindi nyo pa nagagets ang mga concepts. Ayan. At malamang sa malamang, ang lahat ng ating free live sessions po ay makikita nyo rin po sa YouTube channel. Kaya unlimited. One to sawa po. Unlimited concepts ang makikita nyo sa YouTube. Kaya isearch nyo lang po ang Coach Uzair. Ayan. At doon na kayo magbabad. Ayan, naliligo, nakikinig ng live. Ayan, nagluluto, nakikinig ng live. Kahit pa matulog, with earphone. Ayan, hanggang sa bangungutin kayo dahil sa boses ko at pukpok na galing sa screen. Ayan, sige. Proceed tayo sa number 8. Which ocean is located around the North Pole, mostly covered by sea ice throughout the year? Okay, is it Arctic Ocean? Is it Atlantic Ocean? Is it Indian Ocean? Or is it Southern Ocean? I will give you 10 seconds to answer this. Ayan, sige. Ayan. Akala ko masasagutan nilang lahat. May nakita akong nagkamali. Kaya ready ka? Bato-bato sa langit. Ayan, ang matamaan na talaga ng kay pamukpok natin. Anong tinatanong? Which ocean is located in the North Pole? Mostly considered by ice throughout this year. Okay, North po. Okay, meron tayong North Pole at South Pole. At hindi nating isasagot si Indian Ocean na letter C kasi ang Indian Ocean malamang sa Indian makikita. Atlantic Ocean, ayan, sa parteng Amerika at Europe yan. Okay, sa gitna ng Europe at Amerika, Atlantic Ocean. Okay, Pacific Ocean naman wala sa choices pero ayan, andito siya sa gitna ng Amerika at okay, yung Asia parte or yung Pilipinas papuntang Amerika, Pacific Ocean. Pero ang tinatanong, ano daw yung ocean na makikita sa North Pole? Okay? Ang sagot po, Arctic Ocean. Okay? Bato-bato sa langit, dalawa ang nakita ko. Ayan, kung sino kang sumagot ng Southern Ocean, abe, pakilapit po ng iyong ulo sa iyong cellphone dahil ikaw po ay nagkamali at deserve mong pukpukin. Ulitin natin, Arctic Ocean na sa taas, Antarctic Ocean na sa baba. Kaya gani Antarctica. Yung kontinente sa baba. Kasi nga, Antarctic Ocean, Arctic sa taas, Antarctic sa baba. Ayan, sige. Okay, I hope wala na pong mahihilo, okay, sa concept na to. Wala nang mahihilo sa concept na to. Proceed po tayo sa number 9. What is the longest river in the Philippines located in the Cagayan Valley? Is it Cagayan River? Is it Pasig River? Is it Agusan River? Or is it Pampanga River? Ayan, naku, kapag magkakamali ka pa dito, ayan, kukutusan na talaga kita. Kahit saang lupalop ka ng Pilipinas, magbubuk ako para lang pukpukin kita
personally. Ayan, sige, sige. Number 9, ano pong sagot natin dito? Ayan, sige, sige, sige. Okay, very good, very good, very good. Ang sagot po natin is letter A. Letter A, Cagayan River. Cagayan River. Pero dyan lang ba tayo natatapos? Hindi po. Hindi po. Dapat nyo rin pong malaman ang top 10 na longest river in the Philippines para kahit na, okay, uuto na naman si board, uuto na naman siya, sinong ika-fourth longest river, sinong ika-6 longest river, sinong second longest river at least. Ayan, alam na natin ang isasagot. Meron tayong Cagayan, meron tayong Mindanao, meron tayong Agusan, meron tayong Pulangi, Pampanga, Agno, Abra, Abulong, Ohio, at Davao. Ayan, sige, sige, sige. Ayan. Okay. Okay, next na po tayo. Next na po tayo. Number 10. Which mountain range contains the world's highest peak, including Mount Everest? Ayan. Is it Andes? Is it Rockies? Is it Himalayas? Or Alps? Ayan. Sige, sige, sige. I will give you 15 seconds to answer this. Ayan, sige, sige, sige. Babasahin na natin. Which mountain range contains the world's highest peak, including Mount Everest? Is it Andes Mountain? Is it Rockies? Is it Himalayas? Or the Alps? Before tayo papasok sa kung ano yung tamang sagot dito sa number 10, ayan, okay, atin munang alamin kung saan natin na makikita ang mga nasa choices at ano, okay, ipang ilan sila, okay, sa mga, okay, pang ilan sila as highest, okay, na mountain range. Okay, start tayo kay Andes. Ayan, siya po ang longest mountain range in the world. Ulitin natin, kapag tinatanong kayo sa board exam, okay, what is the longest mountain range in the world? Ayan, ang isasagot natin is Andes Mountain Range of South America. Ayan, sige, sige, sige. Next tayo, Rockies po. Siya po ang longest mountain range. Ang Rockies, tandaan nyo po, longest mountain range. So, ang natitira na lang po is yung Himalayas, ayan, at ang Alps. Okay, mountain range. Tandaan nyo na lang po kapag Himalayas, third mountain range po yan siya. At kapag Alps naman po, kapag Alps, tandaan nyo, yan po ang longest mountain range in Europe. Ayan, sige, sige, sige. Bakit yan ang nasa choices natin? Kasi po yung apat ay dati nang tinanong sa board exam. Okay, kung ano at pang ilan sila. Okay, na mountain range. Kaya, kapag may hinawakan na kayong papel dyan, isulat na po agad. Pero, ayan, natutumbok na ba natin kung ano yung inaas sa question? Hindi pa. Ang inaas sa question kung saan daw nakatira itong si Mount Everest out of those three. Okay, ang sagot natin is Himalayas. Himalayas po, letter C tayo. Letter C ang ating sagot. Ay, yan, sige, sige. If ever, ayan, pwede na tayong mag-next, magbigay ng kahit anong emoji sa comment section. Ayan, sige. Okay. Ayan, nagbibigay na sila ng kanilang mga emoji. Ayan, sige, sige. Okay, next slide tayo. Okay, before tayo mag-proceed sa item 11 hanggang 20, ayan, gusto ko lang po sana ipaalam sa mga bago lang po sa ating live sa social studies major. Ayan, na we have our final coaching this, okay, March 16 to March 18. So dito sa final coaching, meron tayong 16 hours na straight lecture po.
okay, straight lecture, at tatalakayin natin yung high yield question, actual let question, at focus tayo sa frequent na lumalabas sa board exam. Ayan, tuturuan ko rin kayo kung paano umatake sa mga tanong, lalo na social studies, ang ating majorship. Ayan, ang ating subject, okay, sa loob ng 16 hours na lecture is History, Economics, Geography, Sociocultural Anthropology, Research, Politics and Governance, Trends and Issue at Teaching Approaches. Ayan, sige, sige, sige. Kapag, ayan, gusto nyong pumasok sa ating final coaching, sa aming private group, private GC na kung saan maraming mga files, ayan, kasi after ng live, ibinibigay ko sa kanila for free ang lahat ng materials na ating pinepresent dito, ayan, at iba pang mga materials, ayan, na binibigay naman ng ating mapagbigay na mga kaibigan sa loob ng group na yon. Kaya kung gusto mong pumasok, just PM me po at makapasok na sa Pukpukan Family. Ayan, Family Pukpukan po ang kanilang tawag. Okay, sa group nila. Ayan, hindi ako nagtawag sa team nila, sila mismo. Ayan, Pukpukan Family kasi merong pamukpok ang kanilang father. Ayan. Sige, sige tayo. Proceed tayo sa number 11. What is the longest river in the world flowing throughout northeastern Africa? Is it Amazon River? Is it Mississippi River? Is it Nile River? Or Yangtze River? Ayan, I will give you 10 seconds to answer this. Ayan, sige. What is the longest river in the world flowing through northeastern Africa? Is it Nile River? Is it Yangtze River? Is it Mississippi River? Or Amazon River? Ayan, very good. Kapag Africa po, ayan, yan na lang ang gagawin nating keyword dito. Africa, ayan, ang sagot natin is Nile River. Lumalabas din po sa board exam, ayan, bakit daw po tinawag na international river ang Nile River? Okay? May tanong sa board exam, bakit siyang tinawag na international river, ang Nile River? Ang hahanapin nyo pong sagot, ayan, dahil okay, siya po ay tumatawid sa almost 11 countries. Ulitin natin, dahil siya po, ang river na yan ay makikita mo, ayan, ang haba niya ng river na yan ay nasa almost 11 countries. Ayan, kaya imagine mo na lang, what if, ayan, tumae ka sa Nile River, ayan, ikaw ay tumae dyan sa Egypt, saan mapupunta ang tae mo? Sa kabilang country. Ayan, ganun po, ganun po, ayan, kalupit, ayan, ang tumae sa Nile River, buti pa ang tae mo, ayan, nagta-travel, hindi katulad mo, ayan, sige, sige, sige. Always niyo pong tandaan, ayan, kapag Nile River, longest river in the world po yan. Pero kapag Amazon River, largest river in the world. At siya rin po yung second longest. Okay, ulitin natin. Nile River, first, okay, river, ayan, longest. Amazon River, largest river, pero second longest river in the world. Yan po tayo kakapit since social studies major tayo. Okay, so Mississippi River po, yan po ang river naman na makikita. Okay, Mississippi River, ang river na makikita sa North America. Ang Yangtze River po ay makikita saan? Sa China. Yangtze at Huangho. Sa China po yan makikita. Ayan, sige, sige, sige. Proceed tayo. Ayan, may ano lang pala. Okay, proceed tayo sa number 12. What term describes a mass of snow, ice, and rocks falling rapidly down a mountainside? Is it landslide? Is it avalanche? Is it mudslide or rockfall? I will give you 10 seconds to answer this.
Ayan, sabi pa ng isang commentor, ayan, lumabas daw sa time nila ang Mississippi. Okay, last September 2024 ang Mississippi. Yes po, kasi ang lahat ng ating slide ay nakafocus talaga sa kung ano yung lumalabas sa net. Sa anong lumalabas sa let. Kaya, ayan, majority dito ay, okay, kapag nasa panig natin ang Diyos ay baka lalabas po talaga. Okay, ulit. Ayan, malay natin, ayaw na nilang gumawa ng bagong question, kaya re-recycle sila ng question at pinili nila yung mga question, okay, na lumabas na dito. Ayan, kaya, ayan, okay, magiging perfect tayo sa board exam. Char lang po. Ayan, what term describe a mass of snow, ice, and rocks falling rapidly down a mountainside? Tandaan nyo na lang po, ayan, snow, ice, okay, malalamig, malalamig. Kaya hindi mo isasagot si rockfall. Hindi mo rin isasagot si landslide. Okay? Kung snow rin naman ang mahuhulog, ayan, sa landslide, abay, okay, ang ganda naman. Ayan, pero hindi. Ayan, bato po at lupa ang mahuhulog sa landslide. Okay, ang sagot po dito, avalanche. Avalanche po ang magiging sagot. Ayan, I believe po kapag ganito po ang tanungan sa board exam, ayan, parang bonus siya. Murag bonus po siya kasi easy lang siya sagutan. Kaya mag-pray na naman po tayo. Ayan, yung mga sa mga medyo malakas ang kapit ko, Lord, mag-pray tayo na maraming lalabas na natural disaster sa geography at hindi sila papasok sa history at yung mga facts na meron. Ayan, sige, sige, sige. Proceed tayo sa number 13. What type of map shows the physical feature and elevation of a terrain using contour lines? Is it political map? Is it topographic map? Is it climate map or road map? I will give you 15 seconds to answer this. Ayan, sige, sige, sige. Okay, may nagtanong sa mga nagtatanong kung kailan ang final coaching, por favor po. Ayan, before po tayo mag-comment sa comment section, ayan, baka kung kinakagat na po kayo, kanina pa kayo nakagat ng nasa screen. Ang final coaching natin is March 16 at March 18. Okay? Sa mga nagtatanong or nag-PPM kailan ang final coaching, andyan na po sa screen nating lahat. Ayan, sige, sige, sige. March 16 to March 18 po ang final coaching. Okay? Exclusive siya sa mga nakapasok po sa group or sa okay, group page sa mga nagtatanong. Sige, sige, sige. Okay, for more information, just PM me po. Okay? Okay, wag nang maghasik ng lagim sa comment section. Okay. Ayan, Secretary Ikashin, ayan, Mayora ng aking barangay, ayan, asikasuhin mo na po sila. Ayan. Okay, number 13 tayo. What type of map shows the physical features and elevation of a terrain using contour line? Is it political map? Is it topographic map? Is it climate map? Or road map? Tandaan nyo na lang po. Tandaan nyo na lang po. Basta po may makita tayong contour line, basta may contour, yan po ang keyword natin, topographic map. Topographic map, contour po. Okay? Contour lines, topographic map. Kasi nga, ayan, ito yung mapa na kung saan nang dahil sa color, okay, nang dahil din sa line at sa color, paano ginawa yung mapa, nakikita mo kung sino yung nasa pinakamataas na elevation at may pinakamababang elevation. For short, nakikita mo, ayan, kung mataas yung bundok or yung mababa ang bundok, kabundukan, ayan, ang tawag dyan topographic map. Okay? Actually po, 8 po ang type ng mapa na lumalabas sa board exam. At yung 8 mapa na to, lumabas na po silang 8. Political map. Okay? Physical map. Okay, marami po. Okay? Political map, physical map, topographic map, road map, population density map. Ayan. Meron pang 3. Ayan. Sa final coaching, itatopic natin yan. Pero focus muna tayo dito sa A, B, C at D. Political map, yan po yung sakop. Ang sakop niya naman po is yung boundaries po. Ayan, boundaries po ng bawat places. Boundaries ng bawat places or governmental entities. Very good. Very good po. Ayan, example po, ayan.
hanggang saan ang boundary ng Washington, hanggang saan ang boundary ng New York. Ayan, ang state nila. Dito naman sa Pilipinas, hanggang saan makikita mo ang Region 1, one color sila. Region 2, one color. Region 3, one color. Or Manila, Quezon, iba-ibang color sila. Ang tawag dyan, political map. Kasi through that, nakikita natin ang boundary between region, between city, or between countries or states. Next. Ayan, climate map. Kahit hindi naman natin i-explain, alam na natin yan. Okay? About climate yan and weather patterns. Ayan, malamang sa malamang, hindi natin gagawing sagot si roadmap kasi focus yan sa highways and roads na kung saan nakikita natin sa araw-araw na ginagamit natin. 'Di ba? Okay, roadmap. Ayan, ang sagot natin topographic kasi nga through that nakikita mo yung high elevation at low elevation using contour lines and yung mga shapes at yung mga darker and lighter colors. Ayan. Proceed tayo sa number 14. How many regions are there in the Philippines? Ayan. Is it 14? Is it 17? Is it 13? Or 15? Sige. Okay, I will give you 10 seconds to answer this. Ayan, sige. Ang isasagot natin dito is letter B, 17. Pero kapag may makita po tayong 18, 18 na po ang ating isasagot. Pero kapag hindi naman updated, okay, stick tayo sa 17. Ulitin ko, hindi pa po updated. Okay, ang tanong sa board exam. Kaya 17 pa rin ang ating pipiliin. Pero kapag nakikita nyo na po na may 18 na sa choices, that's the time po na pipiliin nyo ang 18 na region sa Pilipinas. Ulitin na rin, how many regions in the Philippines? Ang sagot po is 17. Pero kapag inayos na, ayan, kapag may 18, pipiliin si 18. Ayan, sige. Okay, proceed tayo sa number 15. Which location is known as a surfing capital of the northern Philippines? Ayan, is it Siargao? Is it Baler? Is it San Juan, La Union? Or is it Pagudpud? I will give you 15 seconds to answer this. Sige. Which location is known as a surfing capital of the northern Philippines? Is it Siargao? Is it Baler? Is it San Juan, La Union, or Pagudpud? Ayan, ang sagot po nila, ayan, may sumagot ng letter A, may sumagot ng letter C. Ayan, okay, nabahagi po, okay, na-divide po ang ating team, ayan, sa letter A at letter C. Okay, syempre hindi na natin gagawing sagot si letter B at letter D para 50% na correct na po ang lahat. Ayan, palakpakan muna natin ang lahat dahil okay, 50% tama na tayo. Pero magfo-focus tayo. Which location is known as the surfing capital of the Philippines? Okay? Siargao ba yan? Baler ba yan? Okay, before tayo proceed po sa next, ayan, okay, tinatapunan na tayo, okay, ng mga explanation sa comment section. As of June 30, 2024, basahin muna natin to. The Philippines is divided into 18 region. Yes po, alam natin na 18 regions meron ang Pilipinas as of June 30, 2024. Pero hindi pa po fresh, ayan, hindi pa rin po fresh ang question from the board exam. Kaya 17 pa rin ang nasa choices natin kasi yun ang pinalabas nila. Gaya ng sabi ko, ayan, kapag 17 pa lang, hindi nyo makikita si 18 sa A, B, C at D, 17 ang ating magiging sagot. Pero kapag makikita nyo na po si 18, that's the time na magiging sagot nyo na si 18.
Okay, yun po ang point natin sa tanong na yon. Okay, nagets na po ba ng lahat? Proceed tayo sa number 15. Which location is known as the surfing capital of Northern Philippines? Is it Siargao? Is it Baler? Is it San Juan, La Union, or Pagudpud? Okay, yan ang sabi ko, letter A at letter C tayo. Letter A at letter C tayo, papasok. Pero, excuse me, pero, okay, tama rin naman. Tama rin naman. Surfing capital of the Philippines, Siargao ang ating sagot. Pero, yan ba ang tinatanong sa board exam? Ayan namang tinatanong sa tanong na yan? Hindi po. Okay? Ang tanong dyan is surfing capital of Northern Philippines. Kaya ang isasagot natin, La Union. Letter C po ang magiging sagot sa number 15. Okay? Okay, sa number 15, letter C po ang naging sagot kasi may Northern Philippines. Pero kapag surfing capital of the Philippines, Siargao ang sagot natin. Kaya, kapag Siargao ang sinagot mo kanina, ayan, magbasa-basa ng mga tanong. Babasahin ang tanong, hindi lang answer ng answer. Ayan, ulitin natin. Surfing capital of the Philippines, Siargao. Pero kapag surfing capital of Northern Philippines, San Juan, La Union. Ayan, sige. Proceed tayo sa number 16. What is referred to as the rice granary of the Philippines? Is it Nueva Ecija? Is it Ilocos region? Is it Cordillera Administrative Region? Or is it Cagayan Valley? Ayan, sige. Ayan. Nanood lang ng live, nagkabukol pa. Ayan. Sige, okay. Ayan, very good. Ayan, nakikita ko rin naman na tama ang sagot nila. Okay, nakikita ko rin naman na tama ang sagot nila. Ayan, so walang mabubukulan sa number 16. Palakpakan po natin ang lahat. Walang mabubukulan. Okay, hindi sila sumama sa kadiliman ng number 16 at sumama sila sa liwanag. Sumama sa puting ilaw. At ang sagot natin is Nueva Ecija. Very good po. Ayan, pero okay, bakit ko sinama itong number 16? Okay, sa review natin ngayong gabi. Kasi po, ayan, okay, favorite din po ni board exam. Favorite din po ni social studies majorship na tanungin tayo kung ano-ano ang mga nickname ng mga bansa na makikita sa Pilipinas. Ayan, kaya nagbigay na ako ng examples. Ayan, examples ng mga nickname na dapat nating baunin. Okay? Pangasinan, lumabas na to, salt capital of the Philippines. La Union, lumabas na yan, surfing capital of the Northern Philippines. Dakupan, lumabas na yan, Bangus capital. Batanes, home of the winds, lumabas na yan. Yes po, nasa choices yan siya. Isabela, Aurora, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Cavite, Zambales, Quezon, Mindoro, Marinduque, Lomblon, Palawan, Aklan at Iloilo, lahat ng yan lumabas na po. Okay? Yung iba dyan as choices, yung iba dyan as answer talaga. Okay? Actually po, ayan, 1/3 pa lang po yan. 1/3 pa lang po yan ng mga cities and province na dapat nating i-memorize. Okay, marami pa pong nicknames na dapat nating memorize na lumalabas sa board exam. Almost lahat na po sila nagsilabasan. Hindi po, okay, kung hindi man sila lumabas as the right answer, lumabas sila as the choices. Kaya dapat nyo tong screenshot. Ayan, huwag kayong mag-alala. Kapag kasama naman kayo sa final coaching, ayan, ibibigay ko po ang lahat, ayan, ng nicknames na meron tayo dito sa Pilipinas para wala nang makakatakas. Ayan, okay, Mindoro po, ayan, Land of Gold. Ang Marinduque, mali yan. Hindi yan Land of Gold. Heart of the Philippines, Marinduque. Ulitin ko, okay, Marinduque, Heart of the Philippines, Marinduque po. Marinduque. Okay, mali lang ang pag-type ni sir. Ayan, siguro na naduling. While nag-live, naduling ganyan. Sige. Ayan. Okay, tapos na mag-screenshot, ayan, proceed tayo sa number 17. Okay, ulitin kong Marinduque, ayan, hindi Land of Gold, Heart of the Philippines. What body of water is the center of territorial disputes involving several Southeast Asian nations, including the Philippines? Ayan, kapag kasama naman kayo sa final coaching, kahit hindi niya ni-screenshot, kasi bibigay ko lang naman sa inyo ang PowerPoint na to after ng live natin. Okay, maybe mamaya or bukas, okay, ng umaga.
Okay, dito sa number 17 muna. Ayan, sige. What body of water is the center of territorial disputes involving several Southeast Asian nations, including the Philippines? Ayan, is it West Philippine Sea, North China Sea, Yellow Sea, or Sea of Japan? Naku po, kapag magkamali ka pa dito, hindi lang po pukpok ang makukuha mo. Papalayasin talaga kita sa Pilipinas. Magsama ka pati ni Alice Go. Ayan, magsama kayo ni Alice Go. Okay? Syempre, hindi natin gagawing sagot si Sea of Japan kasi wala naman siya sa issue ng territorial dispute na yan. Walang Yellow Sea, ayan, at syempre, hindi tayo sasagot ng North China Sea. Kaya ang sagot natin is West Philippine Sea. Okay, West Philippine Sea. Ayan, sige. Proceed tayo sa number 18. Last 3 questions na lang at matatapos na po ang ating live sa gabing ito. What is the world's largest coral reef system located off the coast of Australia? Is it the Great Barrier Reef? Is it the Coral Triangle? Is it the Bermuda Coral Reef? Or Panatag Shoal? Ayan, sige. Pagbibigay ako ng enough. Okay, 5 seconds, 10 seconds to answer this one. Ayan, sige. Nakikita ko rin naman. Ay, may nagkamali. Sige. Okay, tandaan niyo po, kapag largest coral reef in the world po, Great Barrier Reef po, yan na makikita sa Australia. Okay. Hindi po largest coral reef ang Bermuda Triangle. Hindi po. Kasi ang Bermuda Coral Reef po, paano natin makikita ang coral reef niya? Kung papasok pa lang tayo doon, sabi nila hindi na tayo makakalabas. Ayan. What more pa, kung makikita natin ang coral reef niya, ay baka Atlantis na ang makita natin. Iba na, ibang place na ang makikita natin. Grabe naman ang theory ng Bermuda Triangle. Ayan. Pero at least theory pa rin siya. Ayan, na may mga aliens daw doon or what? Ayan, maniniwala ba tayo based on science? Kayo nang bahala. Ayan, pero ang sagot natin dito is Great Barrier Reef. Ayan, proceed tayo sa number 19. Last two question. What term describes a landform surrounded by water on 3 sides? Ayan, I will give you 10 seconds to answer this. Ayan, what term describes a landform surrounded by water on 3 sides? Kapag surrounded talaga ang landform po, surrounded by water, ang isasagot natin ay land. Okay? Okay, landform na surrounded by water ay land. Okay? Kapag naman po ayan, dalawang landform, ayan, pero may small piece of land na nag-connect sa dalawang landform na to, ang tawag dyan isthmus. Next po, ang Cape naman po, ayan, murag peninsula siya. Okay, landform surrounded by 3 sides. Ayan, pero, ayan, pointed po siya kapag Cape. Pointed yung nasa dulo. Ang sagot natin dito, letter A, peninsula. Letter A, peninsula. Pero may nakita kong sumagot ng letter B, island. Okay, ang island, surrounded po siya, whole. Lahat po surrounded. Pero kapag, okay, surrounded lang po siya, ayan, ng 3 side lang example, Zamboanga City. Okay, ang Zamboanga City hindi siya okay, napaalis sa Mindanao pero ang 3 sides niya surrounded by water, peninsula siya. Kaya Zamboanga Peninsula. Okay?
Kaya, ayan, ang sagot natin dito is letter A. Para mas lalo niyong maintindihan, ayan, alam ko, ayan, medyo nadidemonyo pa ang iba, hindi pa nila alam ang sagot dito, ayan, nagbigay na ako daan ng mga pictures. Ang island ay katulad ng basilan, yung color green na nasa baba. Okay? Island. Okay, katulad ng nasa baba ng Zamboanga, ayan, itong island na to ay napapaligiran ng katubigan. Napapaligiran, yung color green, napapaligiran ng katubigan, island yan siya. Ang Zamboanga is yung mahaba, ayan, yung mahaba na nasa taas ng color green na island. Okay, kung makikita nyo, ang tawag dyan peninsula. Bakit peninsula? Hindi siya katulad ng basilan na pinapalibutan ng lahat. Okay, 3 sides lang ang pinapalibutan ng tubig. 3 sides lang. Okay, next, yung nasa second picture, okay, ang nasa second picture, ayan, may dalawang malaking landform. Ayan, yung nasa gitna po, ayan na nag-connect sa dalawang landform, ang tawag dyan isthmus. Isthmus po. At yung last po, ayan, para siyang peninsula, pero ayan, okay, matulis siya. Mas matulis pa siya sa baba ko. Mas matulis pa siya sa baba ko. Ayan, ang tawag dyan, cape. Cape. Kapag matulis na peninsula na mas matulis pa sa baba ni Coach Uzair, ang tawag dyan, Cape po. C-A-P-E. Cape po ang isasagot natin. Ayan, sige. Kaya kung nagkamali ka, ayan, lumapit ka dahil deserve mo ng pangmalakasang pukpukan. Ayan, okay. At ang huling number natin, last number natin, who is the ancient Greek scholar known for calculating the circumference of the earth. Okay lang po magkamali ngayon. Ang mahalaga, napukpok para sa board exam. Ayan, sa board exam, hindi na tayo magkakamali dahil wala na pa ako doon para i-correct at pukpukin kayo. Ayan, okay lang mapukpok ngayon, basta hindi po magmumukmok after sa board exam. Ayan, sige. Who is the ancient Greek scholar known for calculating the circumference of the earth? Is it Ptolemy? Is it Aristotle? Is it Eratosthenes or Copernicus? Ayan. Ayan, number 20 at naging hambugera silang lahat. Palakpakan po natin ang lahat. Ayan, dahil letter C po ang ating magiging sagot. Okay, palakpakan natin ang lahat. Ayan, at natapos na naman po tayo. Okay, sa another 20 items. Okay, para sa ating preparation, para sa darating na board exam. Ayan, actually mahaba pa yan. Nag-prepare ako ng 60 questions for geography. Okay, nag-prepare ako ng 60 actual let question for geography pero hindi kaya ng ating oras kung ayaw niyong matulog ng 1 a.m. Okay? Sige. Pero ayan, sa mga nakapasok na, okay, ng ating final coaching, ibibigay ko po ang 60 questions na yan. At atin itong pag-aaralan sa final coaching ng pasadahan moments. Ayan, malakas na, okay, pag-aaral. Okay, sa mga hindi pa nakapasok final coaching, ayan, okay, PM me lang po. Ayan, sige. Maraming salamat po, ayan, sa pag-nanood ng ating live. Ayan, at kita-kits po tayo bukas. Okay, para sa panibagong lecture. Ayan, sige, 20 items tayo, 9 p.m. pa rin bukas. Adios, bye-bye!